si Paul George ay maaaring tanggapin ng player option na 48 na milyong piso at posibleng humiling ng trade mula sa Clippers sa free agency. Ang Knicks ay isa sa mga team na handang makipag-trade para kay PG kapag naging available siya. Posible rin na bigyan siya ng contract extension na tatagal ng 3 taon at nagkakahalagang 158 na milyong piso. Ang kontrata ni Paul George ay tatagal ng 4 na taon at magiging align dito sa kontrata ni Kawhi Leonard. Dati, pumirma siya ng contract extension na nag-void sa kanyang player option, kaya 3 taon na lang ang nakatakdang kontrata para sa kanya. Si James Harden naman ang magdedesisyon kung paano maapektuhan ng Clippers si Paul George. May sapat na kaprumang Clippers para ma-accommodate si James Harden. Sa isang ulat, titingnan muna ni Harden kung gaano katagal ang kontrata ni Paul George sa Clippers bago siya mag-decide sa free agency. Wala pang balita ng interes mula sa ibang team kay James Harden maliban sa Clippers. Posible rin na manatili si Russell Westbrook dahil may player option siya na hindi pa niya tinanggap o tinanggihan. May 4 o 5 araw pa bago magtapos ang deadline. Sa ibang balita, si JJ Redick ay inilagay na bilang opisyal na head coach ng Lakers. May chismis na tatangkain ng Lakers si Colin Sexton mula sa Utah Jazz. Kasama rin sa mga trade rumor si Jordan Clarkson. Ang Lakers ay interesado kay Jason Terry na maaaring isama sa package ng number 17 pick. Sa trade ng Lakers, maaaring kasama sina Gabe Vincent at Rui Hachimura. Si D'Angelo Russell ay maaaring manatili sa Lakers kung tatanggap siya ng player option. Ang Orlando Magic ay interesado kay Hachimura. Ang Lakers ay naiipit sa trade habang hindi pa nagdedesisyon si D'Angelo Russell. Kapag hindi niya tinanggap ang player option, maaaring lumipat siya ng team. Sa darating na June 28, magiging agresibo ang ibang team sa trade. Ano ang masasabi niyo rito?